Yeah. Good evening po. Okay, nasa I hope okay lang po kayo, no? Medyo challenging situation po ako. Nasa office po ako, di ako makaka-uwi. Kaya maya pa. So anyway, sana po okay kayo dyan. Yun, good evening po sa lahat. Nakita ko dito si Roel Magalona, May Ansambo, ni Raiza Lopez, Lizelle Salonga. Ayan. Slow connection. Naku, ba't nagkagano? Ayun. Basta po yan. Edgy, hindi ko po mabasa lahat. Lolo ko yung scrolling. Anyway, good evening po sa lahat. Ngayon po ay start na po tayo, no? Mahina. Nalakasan ko na lang yan. Okay na? Check mic. Hindi pa naman kasi nag-start eh. Check mic. Okay na po. Good evening, JJ. Nanay Angie, Mary Joy. Good evening po. Okay. Start na po tayo, no? Hindi natin ang tagalan. Medyo nasa loob ako ng sasakyan. Kasi again po nasa opisina pa ako. Sige, pray po tayo, ha. Wala po kayong dyan. Okay, pray po tayo. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Lord. We pray na pagpalain yung aming pag-aaral. Panginoon, kayo malulati. Kayo mag-ingat sa bawat isa. Maging pagpapala ito, Lord. Salamat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay na po, no? So yung ugong ng sasakyan, pasensya na po, no? Okay na po ako dito. Okay, so umpisa po tayo. Good evening po ulit. Ang title po natin ngayon, as I said, soul winning topic pa rin po, no? Sana wala makapansin sa akin dito. Okay. So title po natin is The Righteousness of God Revealed. O as usually, share ko na lang po yung aking outline later. Okay? The Righteousness of God. Finish ko po to mga bandang January 21, 2023. Dalawang po yan. So pagkakasahin natin sa isang oras. Okay po. Kaya bibilisan ko na lang po. Ang text po natin muna ay sa Romans 1:15 to 18. Babasahin ko po yan. Romans 1. Pwede po ko sundan. Very familiar verse. Of course, pinakasikat dyan 16. Romans 1:15 to 18 po tayo. Sabi po dyan, so as much as in me, si Paul lang sasalita. Sabi po dyan, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sabi sa 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, hold the truth in unrighteousness. So dyan po tayo mag-dwell, pero marami po tayo ditong scripture ngayon, kahit dito ako may technology. Okay, anong sabihin po ng right, no? Righteous reveal. Right muna. Anong sabihin right? Of course, tama. Righteousness, siyempre laging tama, ginagawa yung tama. Okay? Yun ang gusto po natin. Pero again, soul winning topic po to, i-relate natin sa soul winning. Kasi kung nakita nyo po yung text nga, yung lalo na yung verse 16 doon, yun ay sabi ay yung gospel is the power of God unto salvation. Okay? Pero sabi nung later 17, it is the righteousness of God revealed from faith to faith. So tayo mag-dwell. So again po, ang title natin is Righteousness of God Revealed. Sinabi revealed, ibig sabihin pinakita lang sa'yo, pinaalam, ganyan. Paano yan?
So again, alam natin hindi lahat tayo matalino masyado, di ba? Iba-iba sa atin na ng level ng pangunawa, ng talino ba. Pero alam natin, mapalad po lahat ng mga naligtas, no? Kahit hindi po tayo napakatalino. Yung simpleng message naman ng kaligtasan, of course, di ba? Alam natin yan, kahit mga bata, kasalanan, of course, alam mo yan, naintindihan mo yung kaligtasan. So na-reveal po sa atin yan. Kaya ibig lang na-reveal, parang pinakita, pinaunawa, yan. So dito tayo, sa main ano pa tayo, no? So meron tayong 6 points lang po, no? 6 points. Again, pinis ko po ito ng dalawang oras, so gakasyahin natin sa isa. Number 1, what should we know and reveal to others about the righteousness of God? Ayun po, yun kasi ang topic natin is soul winning, tsaka righteousness ng God. Anong meron sa righteousness of God? At yung ibang points po dito, hindi mo sana mabigla, pero mabigla rin kayo. Pero totoo po ito, no? So punta po natin sa Psalms 48:10, no? First point natin, Psalms 48:10. Andali, mag-ano ako, multi-split screen. Yan. Ang sabi po sa Psalms 48:10, Psalms 48:10 sabi po dyan, according to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth, thy right hand is full of righteousness. So sana sinundan niyo po ako, no? Pero napakaganda. So unang point po natin, nasabi dyan, yung kanyang puri, no? Basically yung glory niya ay umaabot even sa ends of the earth. So meron bang dulo ang earth? Wala naman eh. But obviously ang ibig sabihin po dyan ay malawak ang scope, no? Kaya point number 1, ang righteousness ng Diyos ay its scope and the reach is universal. Yung po gusto mong point natin dyan, no? Ibig sabihin, hindi po nagmamatter kung mahirap, mayaman, maputi, maitim, at ano pa ba, nag-aral o hindi, pinag-aralan, wala, may ngipin o wala, regardless siya, maaabot siya ng righteousness ng Diyos. Kasi nga po, karamihan nga po ng hindi nga masyado nakapag-aral, pero kahit wala sabi sa Bible ay malapit nga daw po yung mga mahirap daw po, no, sa Diyos, no? So ibig sabihin, so anong kinalaman soul winning nito? Of course, napakaganda. Pag tayo nag soul winning po, hindi ka dapat namimili, hindi mo kailangang mamili, kasi lahat sila ay maaabot. Again, may mga exemption po, reprobate, kaya nga exception eh, pero doon sila sa exception. Pero universally po yan. Ibig sabihin lahat, no? Again, babae, lalaki, yan, bata, matanda, kaya at dapat maabot ng katuwiran ng Diyos. Nasabi sa Bible, nasa righteousness ng Diyos nga po yung gospel. I mean, yung gospel ang righteousness ng Diyos na kapagligtas. Ayun. So kaya napakagandang tandaan po natin yan. Hindi tayo takot mag soul winning kasi ay naku, huwag natin share yan, masyadong mahirap yan, masyadong mayaman yan, masyadong matalino yan. Ala na iba, pag matalino hindi mo maaabot, hindi mo nang pag-uusapan yung EMC squared, kung ano man yan, rocket science. Hindi, pag-uusapan yan ng kaligtasan na alam at naintindihan ng bawat isa supposedly. Amen. Ayun, hindi pala kinakasunod. Anyway, so number 1, what we should know and reveal to others about the righteousness of God. Number 1, its scope and the reach is universal. Okay. So number 2 na agad po tayo, no? Hindi ko pala nauna sa sarili ko, pero dito ko na. Nakas naman dito. So number 2, ito medyo mahirap intindihan pero paliwanag po natin, no? Sa Psalms Psalm 65. Psalm 65 ang verse po ay 5. Daw, basahin niyo po, sabayan niyo po ako, no? Sabi po dyan, Psalms 65 verse 5, sabi po dyan ay, by terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and them that are afar off upon the sea. So medyo sapol yung first point din natin, no? So mas mano pa, ends of the earth,
upon the sea. So talagang ang scope ng kaligtasan at ng righteousness ng Diyos ay napakalawak. Pero ang number 2 points po natin ay ano sabi dyan? By terrible things in righteousness. Anong kinalaman ng mga, pag sinabi mong terrible, nakakatakot po yan eh, diba? Terror, takot, terrible. Hindi po pangit yung terrible ha, kasi sa panahon natin ganyan eh. Pero pag sinabi terrible, nakakatakot, no? In righteousness will thou answer us. So ano pong ibig sabihin naman nun? Anong point natin dun? Yung righteousness ba nakakatakot? Subukan nyo pong yung mga anak nyo po ay ano, may ginawang mali, o kahit kayo, diba? Pag may ginawa kayong mali, alam nyo yung righteous yung haharapin nyo, matatakot ba kayo o wala lang? So kung matino pa tayo, meron pa tayong pakiramdam, eh matatakot po tayo. Ganun po ang righteousness ng Diyos. So dapat po natin yan, again, pasok sa soul winning po yan. Ano po ang dapat natin gawin? Yung soul winning, righteousness ng Diyos ang pinapahayag natin. Anong dapat gawin? Huwag mong takutin, pero gano'n na rin, tatakutin natin, pero sakto lang. Pero nakakatakot talaga yung impyerno, nakakatakot ang totoo. Pag nag-soul winning ka, seryoso ka dapat. Hindi yung tipong nagpapatawa, nagpapakit lang. Paparamdam mo yun, kasi again, yun ang pananiniwalaan mo. Righteousness ng Diyos, kaya nga po may impyerno, dahil ang Diyos ay righteous, ayaw niya ng kasalanan, hindi nang pwedeng free pass lahat. Hindi pwede yun. So kaya po ang righteousness ng Diyos actually nakakatakot. Normal po yan. Ngayon na marami nag-preach, medyo mahina na, malamya, hindi mo alam siguro takot din sa tao, baliktad din, no? Dapat yung taong matakot sa katotohanan. Hindi naman tayo nananakot, pero of course pag alam mo kasi yung sinasabi mo, ano po yung confidence eh. And then kahit po sa ang lugar, actually sa bahay, sa church, sa opisina, diba? Pag yung leader ay parang di ka wala kang takot sa leader, something's wrong dun sa leader at sa iyo din. So gusto ko lang emphasize po, no, ang righteousness ng Diyos, may certain degree of fear. At in many ways nga po, yun po ay actually positive. At paulit-ulit sa Bible, okay? So bilis lang tayo, no? Okay lang po, no? So ulitin ko, what should we know and reveal to others about the righteousness of God? Good evening sa mga kadarating lang. Okay, number 1, its scope, yung righteousness ng Diyos, ay universal. Okay, malawak. Then number 2, it is a mix of fear invoking truth. Di ko pala nasabi yung point number 2, no? So number 2, it is a mix of fear invoking truths. Pag may mga katotohanan kang, again, kung you're right with God at the moment, medyo hindi ka ganun katakot, no? Pero habang yun nga po, yung preacher dapat maintain po yung tamang takot sa Diyos. Sa church, no, dapat may order, may galang po, no, nasakto naman lang. Dito na tayo sa number 3, sa Psalms pa rin. Puro Psalms pala to except one, no? Sa Psalms 97 to po, 97, Psalms 97 verse 2, chapter 97 ng Psalms, chapter 2. Ang sabi po dyan is 97:2, sabi dyan, clouds and darkness are round about him, righteousness and judgment are the habitation of his throne. Ulitin ko po, clouds and darkness are round about him. Tinutukoy of course ang Diyos. Sabi dyan sa verse 1, diba? The Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of the isles be glad thereof. Sabi dyan, cloud and darkness are round about. Ano kinalaman ng clouds and darkness? Mamaya, no? Pero sabi dyan, righteousness and judgment are the pag sinay habitation, tirahan po yun, diba? Alam niyo yun? Of his throne. Anong interpretation natin doon? Kasi po habitation nga po, no, address, dwelling place. So ano daw yung righteousness?
para sa Diyos. At ito yung dapat nating pinapangaral at pinipreach. Anong kinalaman sa soul winning yan? Ang point natin is it is a defining component of His nature. It is a defining component of His nature. Sa Tagalog, yung righteousness po talagang alam mo yun, hindi mo makikilala, hindi mo ma-define, hindi mo ipapakilala ang Diyos kung hindi sa kanyang katuwiran. Ibig sabihin, laging kasama yun. Ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matalino, ang Diyos, laging righteousness po yun eh. Okay po, yan, anong pasok na naman yan sa soul winning? Ganun din po, no? Kaya like po sinasabi, soul winning, ganda pala yung tema nyo. By the way, kikita-kita po tayo sa May 25 daw. So see you. So okay daw po yung ano niya dyan, building. So sabihin ko yan, so habitation of His nature. Ibig sabihin, paano po sa soul winning? Ganito po yan, soul winning. Dapat po tama tayo lagi, kasi ang Diyos ay tama lagi. Hindi may tama, tama, right, righteous, right, tama siya. And ang problema sa marami sa atin, may konting warning, yun nga po, may mga tao ngayon, even mga Baptist, medyo ayaw na sa doktrina. Hindi naman ayaw, hindi naman sasabing ayaw, pero parang ganun ang lumalabas pag ayaw pag-usapan ng doktrina. Ang hirap mag soul winning pag hindi mo alam yung tamang eksaktong doktrina, especially sa panahon po ngayon. Ano ang ginagawa ng kalaban? Diba, lahat yan babaliin niya kung kaya niya. Ang daming kasinungalingan, kabaluktutan, konting mali lang naman, basta mali pa rin. Pagdating sa doktrina, dapat yan perfect hanggat maaari. Walang perfect tayo, pero makukuha at makukuha mo yan. Yung idea, even yung method, yung terms. Napaka-importante po ng terms. Iwasan nyo po yung mga terms ng mga tawag dito, yung mga Pentecostal, tsaka yung mga CCF. Marami na pong gumagamit nun, kahit mga Baptist, yung mga isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Ay, maganda naman yun, pero huwag mong i-relate sa kaligtasan. Sablay po yung doktrina, isuko mo yung sarili mo sa Diyos. Ano yun? Iba naman, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Maganda rin yun, kaso hindi yun ang kaligtasan. Okay, ang Diyos si Jesus ang nagbigay ng buhay niya sa atin, hindi tayong bibigay ng buhay sa Kanya. Ngayon, obviously, maganda ibigay mo as in na maglingkod ka, pero again, hindi required ang paglilingkod sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay, kaya again, ang purpose dito, mag-ingat po tayo sa doktrina. Dapat laging tama, kasi ang Diyos nga po ay tama. Ang righteousness, ang kanyang doon siya tumatahan. Yun ang sabi dito. So, napaka-importante mo sa soul winning, yun ang righteousness po ang kanyang habitation. So ganito rin po yan. Obviously yung ating testimony, preserve natin, maayos dapat. But again, lalo na po yung maraming bagay, doktrina especially po, kasi pag nakitaan tayo, kaya practice yan, no? Kung okay yung doktrina mo, yung practice naman hindi, ba't mo ginagawa yan? Hindi naman sa Bible yan, baliktad pa nga. Mag-ingat po tayo dun. Amen po ba? Sana, amen ha. So medyo, yun po ang dapat natin para soul winning. Ang hirap mag-preach ng sablay, ang hirap ng hindi maintindihan, ayaw, pangit din yung pepekein mo, sigurado kang ligtas ka, sigurado okay, pero make sure na confidence mo ay nasa katuwiran ng Diyos, which yung tinatalakay natin, righteousness of God. Okay, ulitin ko lang po para sa mga bilis ko rin pala no? Dapat tayong 30 minutes. Title po natin, The Righteousness of God Revealed. Number 1, ano yung mga dapat ating i-reveal about the righteousness of God? Number 1, ang scope niya is universal, in scope, reach ng gospel ng righteousness ng Diyos, which is gospel din, is universal. Number 2, it's a mix of fear and it's a mix of fear invoking truths. Ibig sabihin, mga katotohanan ng Diyos minsan talaga nakakatakot. Okay lang yun, huwag tayong maging malambot mag-preach. May certain type of fear na dapat nang malaman ng mga tao. Ganun din tayo. Number 3, it's a defining component of His nature. Ang Diyos So yung righteousness is the defining component. Ibig sabihin na
Yun ang de-define talaga sa Diyos. Pag hindi righteous siya, hindi yan tunay na Diyos. Okay po. Tuloy lang natin. Number 4. Psalms. Ito yung pinakasikat na psalm siguro, no? Hindi naman. Pinakamahabang psalm sigurado. Psalms 119 verse 37. Pwede nyo po mong sundan, ha. Psalms 119 and then the verse is 137. Layo. 137, malapit na sa dulo. Psalms 119, 137. Sabi po dyan, righteous art thou, O Lord, and upright are thy judgments. Ulitin ko. Psalms 119, 137. Righteous art thou, banal ka or matuwid ka, O Panginoon. Okay? And upright are thy judgments. Anong sabihin nun? Parang inulit lang no? Hindi, pero ang gusto natin point dyan, yung part na judgment. Okay? Again, alam na natin to, pero yung iba baka hindi pa alam or nagwi-wiggle pa. Okay? Minsan pag nakarinig ng preaching na may judgment, alam judgment, ganito ka, ganyan ka, ganito yan, ganyan. Judgment yun okay? Ay ganito yan, yung mukha pa lang yan, ganito na, ganyan, mali naman yung mababaw na judgment. Pero pag tamang judgment, okay yun, okay? So merong mga nagsasabi judgmental ka naman, judgmental. Tama ba mag-judge tayo? Depende kung tamang judgment. Okay, sabi nila judge not. Sabi naman sa Bible yun, pero tamang judgment dapat. Ituloy mo yung verse hanggang verse alam ba yun? So Matthew 7 yun, diba? Judge not that ye be not judged. For what judgment ye judge, ye shall be judged. Kung tama yung pag-judge mo, doon ka rin uhusgan sa sinabi mo, tama nga naman. Okay? At sabi na ng Bible sa John 7 naman nata yun, judge righteous judgment. Okay? Kaya point natin ngayon, ano ba yung righteousness ng Diyos? Ano yung dapat ma-reveal sa tao? Ano yung dapat nating ipangaral about the righteousness of God? Una, yan ay malawak ang scope. Pangalawa, it is a mix of fear invoking truth. So minsan nakakatakot, tama lang. It's a defining component of nature. Normal sa Diyos ang katuwiran. Siya yun And number 4, it is inseparable from His good judgment. Okay, ulitin ko. It's inseparable from His good judgment. Ibig sabihin yung judgment hindi maihiwalay sa righteousness. Gets mo ba? Kasi yung iba po, alam mo yung by the way, pag kayo po yung klase ng Kristiyano, klase ng tao na parang ayaw mong ginadjudge ka, lahat naman tayo siguro ayaw tayo ginadjudge ng mali, di ba? Paano kung mali talaga? Paano? Siyempre dapat hayaan natin kasi kaya ang sasabi natin, righteous art thou, O Lord, and upright are thy judgment. Kaya mo nasabing righteous siya kasi pag nag-judge siya, tama, upright. Ayun. Kaya hindi tayo necessarily dapat galit sa nag-judge. Siyempre dapat tama. Ito yung gusto natin. Pag ang Diyos okay yan. Pero ngayon, anong natin dito? Anong take natin dito, especially sa topic ng soul winning? Napakarami po. Ang dami ko naisip ngayon. So ano yung hindi mo, again ang point natin is it is, yung righteousness ng Diyos ay hindi mo maihiwalay sa kanyang mabuting judgment. Kaya pag nag-preach po tayo ng gospel, hindi natin kailangang matakot, mag-compromise sa katotohanan ng Diyos. Talagang impyerno, gano'n wala namang iba diba? Kasi pag inisip na judgmental naman to, pag yung iba takot na takot po dyan kasi alam natin yan sa experience natin. What happens is pag nahusgahan na tayo, minsan alam natin yung iba binablanko na tayo. Ngayon, anong gagawin nga natin? Matakot ka pag blinangko ka, pag di ka pinapanansin, tapos sinabi pa sa ibang tao, ganyan yan. Nag-judge sila, ang Diyos nag-judge din. Ibig sabihin ko,
tama ay tama. Ano kung nag-judge sila, tama ba sila? Pag ginudge ka nila na judgmental ka dahil sinabi mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. So hindi. So tama lang na mag-judge ng tama. Okay, paulit-ulit ako. Ulitin ko hindi mo maihiwala yung judgment o yung righteousness ang topic natin, di ba? Hindi mo maihiwala yung sa judgment. Kasi nga, like ko pinapaliwanag sa soul winning, ang may hustisya ang Diyos, di ba? Pag ang anong sabihin ng hustisya, dapat pag may kasalanan, paparusahan. Pag hindi, hindi kasi mabait naman siya. Hindi, may righteousness pa rin siya. Kaya naghuhusga pa rin siya. So, hindi mo yan maihiwalay. Hindi mo dapat ihiwalay ang righteousness ng Diyos sa judgment. So again, ano pa yung mga gandang ano dyan sa soul winning? Ayun, huwag kang magko-compromise nga. And paliwanag mo hindi yung, by the way, yun nga, pag may mga maling doktrina, for example, na pumapasok may pinapasok, katulad ng Calvinism, ako talagang buisit ako dyan kasi ang daming niloko niyan biruin mo kayo, Diyos daw ito pumili, wala ka na daw gagawin. Ngayon, hindi ka magpapakabuti, alam natin yun. Pero sabi nila, pati magpili, hindi ka namili, ang Diyos ang pinili sa'yo. Parang ganun. So, para kang robot na kinilos ng Diyos. Oh, I Lord, I believe you. Hindi daw ikaw gumawa nun, ang Diyos daw gumawa nun. To the point na yung Ephesians 2:8 ay sinasabi yung gift daw doon ay faith. No. Ang regalo doon is kaligtasan, for ye are saved by grace through faith, and it's not the gift, it is not not of yourselves, it is the gift of God. So ang gift of God, faith, hindi. Ang gift of God yung kaligtasan. Okay, so connect po yun sa, of course, Romans 6:23, which is ano yan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okay, so i-judge din natin po yun, no? Pag maling doktrina, medyo maling doktrina, i-judge natin ang tama. Ganun po yun. Kaya ang ano nito lawak nito dating sa kaligtasan, dali na po, malamig ayan. Dating sa kaligtasan or preaching ng kaligtasan at katawiran ng Diyos, mag-judge tayo ng tama. Okay? Ganun din naman, kunwari may tumatanggi, sisyaran mo, anong gagawin mo? Alam mo naman din niya itindihan yung dapat niya maintindihan. Of course, tiyagain natin. Ngayon, pag ayaw talaga, pinabastos ka pa, di babay na. Next time na lang, possibly next time or never. Hindi natin alam. Pero hindi na pong masamang sabihin na, hoy, wala na, anong gagawin ko sa'yo? Diba? Sinabi nga rin ni Jesus yun kung naalala nyo. Pag meron daw hindi sila tinanggap, anong ginagawa? Diba? Shake the dust out of thy shoes. Sabihin talagang ayaw nyo, diwag, parang gano'n. Diyan pa ba kayo? So number 4 again it's yung righteousness ng Diyos, dapat ipahayag natin sa kaligtasan din. Paramdam natin sa mga tao na yung righteousness ng Diyos hindi maihiwalay sa good judgment of God. Hindi maihiwalay yan. And then again, emulate natin, gayahin natin ang Diyos. Hindi yung nagkakaroon tayo ng maling judgment dahil mali din ang pagkakilala sa Diyos, o medyo gano'n. Hindi, ganda kilala natin ng Diyos, ang righteousness niya, and therefore mag-judge din tayo ng tama. Okay, tuloy na po natin. Ang bilis ko rin pala, no? Pero paano pinahaba ito dati. Number 5, Psalms pa rin po, no? Psalms 145. Ang hirap kasi ng hindi live, no? Hindi ko kayo nakikita. Psalms 145 verse 17. Sabi po dyan sa Psalms 145 verse 17, sabi po dyan is, the Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Ulitin ko, the Lord is righteous in all His ways. Lahat ng ginagawa niya, lahat po, lahat. Ano yung lahat? Lahat.
Kaya pag may nagsasabi dyan, mas sobra naman ang Diyos na mas pinakusahan naman, ba't galit siya sa ganyan, ba't ganyan. Tama yun. Okay po, pag pinakusahan siya, diba, ang daming judgment sa Diyos, nasa ano na po ako eh. Natapos ko lang sa Jeremiah, Lamentation, Ezekiel na pala ako ngayon. Kung bira Ezekiel, pag binasa mo, napaka-puro judgment eh. Kasi nga, loko-loko yung mga style din. Okay? Saan ba ako yun? So lahat ng ginagawa niya tama. Pag nakita mong pinatay yung mga Amalekites, pinatay yung bakla for example, pinatay yung hindi nag-tights, ano lang po yun special yung kinaananaya sa pila. Pero pag ginawa ng Diyos yun, tama yun. Ganun po yung sabi dito, the Lord is righteous in all His ways and holy is all His works. Ganun, another way of saying na lahat ng ginagawa niya ay tama, siya ay banal sa lahat ng ginagawa niya. Kaya point number 5, it's the one that defines His holiness. Okay, parang kanina no, kanina naman is defining component of His nature. Pero ngayon, yung pagiging matuwid niya, kaya siya matuwid kasi banal siya, and vice versa, pwedeng ganun eh. Anong take natin dito? Parang ganun din kanina eh, no? So kabanalan. So again hindi natin hindi tayo sa soul winning, hindi mo dapat i-demand na maging banal agad yung taong bago maligtas eh. Actually yun nga nasa utak nila eh. So may tama rin sana yung kaso nga ang katotohanan dyan, hindi natin kaya. Okay po. At pag soul winning kami, sinusigurado binabalik-balikan namin yan kasi hindi ka pwedeng tinanggap ng Panginoon ngayon tapos either di maintindihan or yung mga dating kasinungalingan na naituro sa'yo bumabalik-balik sa utak mo. So anong gagawin mo? So tayo, ginagawa natin, nire-rehearse natin, kinuquiz natin sila sa soul winning. Ganun po yun. Ano? Ligtas ka na ba? Anak ka ba ng Diyos? Ay naku, may kasalanan pa po. Sandali, ganun ba sinel ko sa'yo? Naging anak ka ba ng Diyos na huminto ka ng kasalanan? Hindi pala. Ayan. So kailangan doctrine ulit dapat tama, eksakto. And then dito natin mapapano na banal ang Diyos. Kasi again, kaya po nahihirapan yung iba na maintindihan yung kaligtasan bukod sa kasinungalingan na maraming kasinungalingan. Yung ramdam din po nila yun, no? Kasi totoo naman no, na ang kasalanan nga ayaw ng Diyos eh. So kung nagpapaka-honest naman siya, dapat lang talagang hindi tayo dapat maging masaya sa kasalanan natin. Ngayon, paano nga tayo maliligtas? Ayun, paalam natin yung tamang paraan ng kaligtasan. Okay po, banal ang Diyos, okay? Ayaw niya ng kasalanan. Kaso, meron ding substitutionary death kasi. Ibig sabihin, may nagbayad na eh. Okay, at siya rin naman na nag-utos at nagplano. Pero hindi rin madali, no? Kabanalan na yun ay ayun, gusto kong sabihin doon yung pag may nagbayad na, hindi mo nasisingilin yung nilibre. Okay, kailangan pag tinanggap na yung kaligtasan, tinanggap na si Jesus na napalataya, righteous na siya, no? Okay, so pasok pa rin po yung sa kabanalan. Ibig sabihin, pag ikaw nangako nangako ka, hindi mo tinupad, itong gawin mo lang, patawad ka na hindi mo ginawa. So hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos pag nangako siya, may kasunduan, ganito gawin mo, He will sa English He will yung end of the bargain. Ibig sabihin, itutuparin niya yung kanyang side of the bargain. Sana natindihan niyo po yun. Okay, so holy siya, the Lord is righteous in all His ways and holy in His holy works. Ay, bakit naman pinahirapan ng Diyos ang anak niya? Ba't niya pinahirapan? Parang mali yun, banal ba yun? Kaya pag inintindi mo yung buong context, yun na nga yun. Kahit parang hindi, actually banal siya. Okay, kaya naintindihan natin yung buong context. Okay, tapusin na natin. Aga pa pala. Tama ba yung oras ko?
Okay lang. Sige po. Last. Ito kailangan mahabang explanation dito. Jeremiah 23. So minsan ang alam lang natin si Jeremiah 33 saka 17 eh. Dito tayo sa 23. Well, yung context. Anong context dito? Prophecy po ito, no? Jeremiah 23. Umpisa natin sa 1. Sabi, oras pa tayo eh. So, woe unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, said the Lord. So, galit siya sa mga napagkatiwalaan. Alam niyo na, pastor, diba? Ang pastor, pinaka-pastor natin, ang Panginoon, siya chief shepherd. Minsan pinagkakatiwalaan siya na kakalat, parang yung sasabi, no? Anyway, therefore thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. Itong tagpo kasi, alam niyo na, sa Jeremiah, napakatitigas na niyan eh. Malapit na sila niyang sakupin, masakop. At hinayaan talaga sila ng Diyos na masakop. Kasi nga sa ayun po yung parusa sa kanila. At kaya dinidescribe po dito yung klase ng mga dun nga yung people of God dati, Israel. Sabi diyan, kaya galit siya sa mga pastor na dito kasi nga kaya napapahamak tong mga tao dahil din minsan sa pastor nagkukulang. Okay? So kaya mga pastor, kahit tayong pastor, tayong tahanan natin, mga tatay, let's take care of our sheep. Okay? Kaya ito galit ng Diyos eh. Therefore thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people, ye have scattered my flock and driven them away and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doing, saith the Lord. So galit, parusahan sila. And I will gather the remnant of my flock out of all the countries whither I have driven them, and I will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. So parang yung sabi, pinapabayaan niyo siya, pero pag ako nang nag-alaga dyan sa mga yan at tinawag ko pa sila kung saan sila lang galing, ano mangyayari doon sa pastor na hindi nagtapat? Siyempre mapahiya. Kasi later naman ang Diyos ng pinaka pastor eh. And I will set up shepherds over them. Yun, papalitan ka. Ang hirap ng gano'n, no? Do nangyayari din sa atin, pero okay, iba to ha, pero malawak yung scope nito. Minsan po, no, sana walang mga Duterte dito, pero minsan itong mga against kay Duterte, nire-rehearse. Totoo naman eh, ako po, asal ako dyan eh. Kung naalala nyo pa yun, di naman ganun katagal pa yun. Napakayabang, pati Diyos eh, dinadamay. Napakabastos, bumura, ganyan. Walang pakialam eh. Ano siya ngayon? Okay, so sana walang makadute. Kung meron man, again, illustration lang naman eh. Nakita lang gano'n ka siya makapangyarihan. Nandun siya sa taas ngayon, papaawa na. Alam nyo, ganyan tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na indispensable tayo. Wala tayong indispensable sa atin. At ganun din yung mga pastor, no? Sabi dito, pinalitan siya. Yung flock binigay sa iba. Di ba? And shall fear no more, the mga sheep, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. So kung inayos lang natin pag-alaga sa kanila, di kasama natin sila mag-rejoice, no? Sana nakuha niya, kasi context po ito ng ating sa verse 6. Anyway, behold, the days come, saith the Lord, that I will rise unto David a righteous branch. Ito na yung branch. Kasi po, alam niyo naman yung history ng Israel, di ba? Nakasulat nga sa Bible eh. Pero sabihin, sentro sila ng attention eh. Ngayon, sentro din yung, of course, si Jesus, yung Savior, pero pati yung tao, no? Ang problema nga sa tao, people of God, ang titigas ng ulo, hindi lahat ha. Obviously, later may magtatapat dito. At ito na nga sinasabi, ang pangako ng Diyos, itong mga matitira, bibigyan sila ng leader, no? Another pastor, pero later yung raise unto them David a righteous branch. So sabihin ko na agad sa inyo, ang pinaka
ano yan, fulfillment niyan is si Jesus. Okay? And the king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. So nakuha na yung context, no? So yan ay millennium, and then later sa heaven and new earth, new heaven and new earth. Si Jesus po yung later na hahari. And in his days Judah shall be saved. Nakita niyo, so paano daw maliligtas si Judah again? Si Judah po matagal nang wala po yung kingdom of Judah. Okay po. So sino tinuturo dito? Sino bang Israel ngayon? And Israel shall dwell safely, and this is the name whereby he shall be called the Lord a righteousness. Ayun pala, so bago sabihin na ang Panginoon ay tatawaging the Lord ay righteousness, ang context po ay, ulitin ko yung verse 6. Sana dyan po kayo. In his days Judah shall be saved. Yung righteous king na yun, yung anak ni David. Again, si Jesus po yun. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is the name. So kaligtasan po yun. So ang point natin dito is, last point, ulitin ko ang katuwiran ng Diyos na dapat ating pangaral. Una, ito is scope niya is universal. Again, na may mga exemption, mga reprobate, pero napakaliit lang naman na percentage yung mga yan. So pero kaya hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat magkulang. Wala na akong mga soul win. Diba ganun na excuse puro Kristiyano na dito. Mahal na araw nga ngayon Hindi na ako mag-soul win kasi mga Kristiyano. Hindi. Pag hindi ligtas yan, hindi yan Kristiyano. And then scope is universal. Actually, marami tayong maaakay pa, marami pa dapat maligtas kahit walks in life, mayaman, mahirap, sakop pa rin sila nung katuwiran ng Diyos. Okay? Dapat, at least maintindihan nila yung righteousness of God. Hindi sila righteous agad. Okay? Alam niyo naman yan So number 2, it's a mix of fear invoking truths. Yung katuwiran ng Diyos minsan nakakatakot. Ganun talaga, tanggapin natin yun. Sinabi sa Bible kanina, it's terrible. Number 3, it is the defining component of His nature. Ibig sabihin, natural na ang Diyos ay righteous, and therefore yun ang pangaral natin, panindigan natin. Di natin kahiya, dapat doon natin siya makilala being righteous. Number 4, it is inseparable from His goodness. Ang tinutukoy natin yung righteousness ng Diyos na ni-reveal niya. Ano yung dapat natin malaman dyan? Hindi yan maihiwalay. Importanteng point po to, hindi natin maihiwalayan sa kanyang judgment, ang righteousness niya. Therefore, hindi tayo dapat takot mag-judge. Alamin lang natin yung tamang judgment, and then i-judge natin din yung tao, tayong sarili natin. At kung leader ka, di ba, lagi ka nag-judge, pag leader ka, marami kang kailangan i-judge, tama. And then number 5, it is the one that defines His holiness. Yung righteousness niya, dinidefine yung holiness niya. So kaya siya banal kasi matuwid siya. And pattern yun para sa atin, soul winning tsaka sa buhay natin. Then last, ito po yung medyo mahaba, it is the reason for salvation. Yun lang yan. Kaya tayo naligtas, kaya tayo pwedeng maligtas. Kahit nga po tayo makasalanan, hindi dapat tayo maligtas, pero naligtas pa rin tayo dahil na naman sa righteousness niya. Nasundan niyo po ba yun? Sana nasundan niyo po yun. Kasi sinasabi dito sa ating verse, it is in his days Judah shall be saved. Ibig sabihin talaga maliligtas sila. Especially tinutukoy in his days. Ngayon sinabi pong 2025 sa ating sanlibutan, so kahit paano na-impluwensyahan talaga ng Panginoon ng gusto, ang bundok kahit paano, kasi even yung calendar itiniming po sa panganakan ni Jesus, first coming niya. And so in His days, kailan ba ang days niya? Lagi naman siyang buhay, pero ibig sabihin pwede rin maligtas tayo ngayon, even ngayon, at kahit saan tayo. Ibig sabihin pwede tayo mag soul winning kasi yung confidence natin na kahit sinong harapin natin. Again, may mga exemption, pero
Karamihan yan, pwede maligtas yan. Ngayon, saan magdedepende ba yon? Ba't yung iba di naliligtas? Ayan na. Sinasabi din natin, kailangan din ng skills po kasi sa soul winning. Hindi yung galing natin, ibig sabihin lang, pero dapat alam natin. Okay, and then I believe, pag maliwanag po tayo magpaliwanag, I believe din minsan may hindi naliligtas, kala lang nila ligtas sila kasi hindi napapaliwanag ng malinaw yung gospel. Importanteng distinction din po yan. Dapat kaya nabanggit natin kanina yung doktrina. Pag hindi malinaw yan, yung iba kala mo ligtas, hindi pa pala. Okay, kaya gusto ko lang sabihin dito, in his days Judah shall be saved. Sabihin, sa panahon ng Panginoon maliligtas. Hindi dapat maligtas. Again, di lahat, pero kailangan nga po natin pangaral yung tamang kaligtasan. So doon dapat yung ating confidence. So sinabi pa dyan, after nila maligtas, of course, they shall dwell safely. Yun po yung sabihin ng kaligtasan. Isa sa mga meaning ng kaligtasan, malayo sa kapahamakan. At pag taong naligtas nga po, no, yung Kristiyano, anak ng Diyos, talagang malayo na sa impyerno. Ngayon, meron namang ibang danger din sa lupa lang, habang nasa lupa tayo, pero eternally we are safe also. Kaya ito, napaganda, the Lord our righteousness. So sino ba ang righteousness ng Diyos? Si Jesus, and then tayo din, sinabi niya sa Bible yan. At pag nakikita ng tao na tayo ay maayos, na anak ng Diyos, tapos pinapangaral pa natin hanggat magpakabanal, no, namuhay ng tama hanggat sa kaya, nakikita rin ng tao po yung righteousness ng Diyos. Of course, nandito rin sa Bible. Okay? So, sum up na natin. Bilis, no? Let us be challenged and encouraged to win souls. Sana yun po yung nakuha nyo dun. Kung ang righteousness ng Diyos nasa atin, yun po yung motivation natin. Ulitin ko po bilang topic as motivation. Bakit ka ma-motivate sa righteousness ng Diyos? Sabi dito, again, yung scope is universal. Ibig sabihin, hindi ka makukulangan. Okay, may kilala kami, pati sa balkon, nag-soul winning na eh. Isa sa mall, medyo mahirap sa mall eh. Pero kami madalas sa parks, house to house, yan ang madalas eh. Kasi di makakatakbo, nasa bahay na. Pero yung iba nagtatago. Again, sa opisina, sa school, kahit saan yan eh. Motivate tayo mag-soul winning. Kasi abot naman sila ng righteousness ng Diyos eh. Hindi yung pwede sabihin, may religion na, may nagsabi sa akin nun eh. May religion na ako eh. Hindi ko lang nasagot kasi nga nabigla rin ako. Nga no. Pero actually, may religion mo, tama ba o mali? Yun ang tanong. Ligtas ka ba? Dapat ganun ang tanong. Hindi ka ligtas, kailangan mo maligtas. Kung ayaw mo maligtas, may something's wrong with you, no? Karamihan naman ang tao gusto talaga. Medyo may nga lang. Tawag dito, yung mga kasinungalingan nga po ay pumasok na eh. May mga taong nga tinatanggap nila. May naligaw kami sa Maynila, ganun eh. Ayoko maligtas. Sabi ko naman bihira naman po yung ganun, no? Nasaan na ba ako? Ngayon, sinasum up ko na lang po, no? Good evening po sa karating lang. Nakalimutan ko na. Ayan, so it's a fix of number 2. It's a fix of fear invoking truths. So nakakatakot talaga ang katotohanan ng Diyos. Pangadal pa rin natin, ganoon eh. Righteous siya, and therefore minsan kasama doon nakakatakot. And then it's the defining components of nature. So again, kailangan dapat pakita natin yung righteousness. Una, kilalanin muna natin siya bilang righteous, and then tanggapin natin yun. I-rejoice pa natin, yung sabihin hindi natin kahiya. I mean, talagang yun ang malaman natin na yun siya talaga sasabihin. And then inseparable for his, yung righteousness siya, inseparable from his good judgment. So dahil righteous siya, mag-judge siya ng tama. Dahil siya nag-judge ng tama, kaya siya righteous. And then it is the one that defines his holiness. Yung righteousness niya, kaya siya righteous. Dahil banal siya, kaya siya banal, righteous siya.
So nung ano ni doon pala tayo sa motivation ng ano no, motivation ng soul winning. Ah. Ah, ayun, ibig sabihin mo-motivate tayo kasi yun nga yung kabanalan. Alam natin, alam niyo ba yung mga, sabihin ko na lang no, aga pa naman. Ito mga kababayan natin Katoliko, di ba, mapansin niyo yung iba dyan medyo proud na proud pa sila pag pinapakita yung kasanto nila. Kasi alam niyo yung kabanalan minsan talagang motivation din yan eh. Tama naman no, matino-tino ka, pero again yung iba ka is either sablay, iba kulang, iba. Pero lalo na tayo kung alam mo na kabanalan ng Diyos ang pinapangaral mo eh. Sabihin, wala kang kakahiya dyan, at lalong ma-motivate ka. Kasi again sa amin may mga soul winning kami, may mga talagang sama rin ng tingin eh. Kasi yung mga tao ngayon hindi na sanay dyan eh, lalo sa Pilipinas din. Yung iba na sobra, pero karamihan. So but pero napansin ko minsan kahit yung mga gustong mag-criticize, masasabi nila okay yung ginagawa nyo. Deep inside ramdam po nila yan eh. Kaya po dapat mag-motivate tayo ng mag-soul winning. Kasi banggit ko sa inyo last time no? Yun, minsan nakakahiya tayo pag di tayo mag-soul winning. Sa totoo lang matawagin sa sarili natin Kristiyano. So, minsan choir pa tayo, ang ganda naman ang inaawit natin, di ba? Wala naman sinasabing bago dito, di ba? Lahat yung sinasabi din ni Pastor dito. So nakakahiya tayo na pag hindi tayo consistent. Mag-soul winning ka once a year, ano yun? Event sin sa church yung soul winning. Hindi dapat event yan, dapat ano yan, normal natin ginagawa yan, hindi yan ano, once a year. Okay, so ma-motivate tayo kasi yung iba nga nagkukunwaring banal eh, mga Katoliko ngayon, di ba? Ayan, and then last is yun nga, yun po ang dahilan talaga ng salvation. So dapat yung katuwiran na yan, ipangaral natin pangaral. Ulit-ulit, okay lang yun kasi iba namang tao yung kausap mo. Di ba? Hindi naman the same people yung kinakausap natin eh. Yun yung problema pag ikaw nag-preach ka lang sa church lang. Ano yun? Pakit lang, mapogi. Di ba? So, pero pag iba-ibang tao yung kinakausap mo para maligtas, kasi nga, andun yung naiintindihan mo, katuwiran to ng Diyos. Ito ang katuwiran ng Diyos. Basahin nga ulit natin sa Romans 1. Quote ko na lang. For it is the power of God to salvation to everyone that believe it. To the Jew first and also to the Greek. Okay? So, nahihiya ka ba na mag-preach, mag-aral, mag-soul winning? Especially kasi banggitin ko na lang. Kasi pag minsan alam nasa church tayo, isang malakas din loob natin eh. Kasi sabi nga nila, you're preaching to the church kasi, to the choir. Wala namang mag-a-against sa'yo dyan eh, mag-preach ka sa church, di ba? So, okay din naman yun. Though meron, minsan din, meron din. Pero, bihira. So, kaya, hindi applicable sa atin tong I am not ashamed. Pag nag-soul winning ka sa labas po ang soul winning, hindi sa loob. Ngayon, okay din mag-invite tayo. Pero again, gaano kalaki yung chance na mapapapunta natin itong mga tao to sa church natin? Yun ang tanong. Kung di ka lumalabas, paano masabing I am not ashamed of the gospel of Christ? Amen? So yun lang po muna. Again, title natin, The Righteousness of God Revealed. Napakaganda. Kung naintindihan natin yun, lalo tayo ma-motivate mag-soul winning kasi ganda, so, ang righteousness nandun, napaka-righteous niya. Sana naman di manatili lang sa atin yung righteousness niya, di ba? Ipangaral natin. Okay po. So yun lang po. Oily pala yung mukha ko, no? So, magandang gabi po sa lahat sa inyo. Pray lang po tayo saglit, no? Again, privilege po na preach lagi sa inyo, no? Mag-share. Kita-kita po tayo sa May 25. Kasama po namin lahat dyan. Sabi ni Pastor, sana magkasya tayo dyan at masaya rin tayo, no? Pero I believe mas masaya tayo. Ito, mas masaya po ako pag nabalitaan ko po dyan. Nagpunta po namin dyan ng May 25.
Nung minsan may nagpo-post sa GC, di ba? Si tuwa po ako pag gano'n, may nag-soul winning na dyan. Especially pag nag-umpisa, consistent, sakto, sakto po yung doktrina, ha. Yan, sinisikap din po natin yung dapat, may tama yung hindi masyadong tama. Ako, ang saya ko po niya pag nabalitaan ko si Ate Marie pala ay nag-soul winning na. Hindi yung minsan-minsan, consistent, no? Marami akong di nakilala dito, no? Good evening po sa lahat sa inyo dyan, no? So ano pa, tutuwa ako kung parang wala iba dito, no? Si Ange, may anak na ba si Ange? Hindi ko pa alam, no? Tama ba? Alam ko pinasal na, no? Anyway, tutuwa ako, naghanap ako ng pangalan dito, Si Andrea pala, taga sa Halala po yan. Good evening. JJ, yan, JJ. I-press na si JJ, nakita ko, So matutuwa ako pag si JJ Sorio nag-soul winning na. Nag-soul winning ka ba, bad? Consistent. Nag-play ka pala ng promotion, no? Nakita ko lang sa sana ay promoted tayo sa gawain din ng Diyos. Amen. Ayan. So yun, lahat kayo, no? Sana mag-soul winner, consistent, ayos. At hindi lang soul winner, tinuturuan nyo rin iba mag-soul winner. Okay? So yun lang po. Righteousness of God revealed. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong kakataon, Lord. Even nasa kusina, Lord, ako i-pray. Pala nyo bawat isa, especially mga churches, Lord, sa diadem, especially pag lakas, Pastor Lito, Lord, as always, Lord, mga matalino, nasa lahat sa blessings sa kanila, Lord. At church family, I pray na sila po ay may matatag din, Lord, at gawin ninyong kalooban. At nasa lahat sa blessing din, Lord, may kaloob na, Lord, katiwalaan sila dyan, at punuin ng tao, Lord, na totoong nilingkod sa inyo, Panginoon. Ganun din sa bawat isa po, hindi ko makabanggit lahat, kina Pastor Alvin, Pastor Ray, Pastor June, mga pamilya, Panginoon, palain niyo, Lord, church family, iba pa, Lord, daughter churches po, missions, Panginoon, palain niyo po bawat isa, especially mga pastoran, mahalin niyo yung righteousness, Panginoon. Soul winning churches kami lahat para maging kalugaran niyo kami, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malalati at mag-iingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless po sa lahat. Ayan po, di ko na mabanggit lahat, Good evening po. Amen, nagsusumig ka. Amen, JJ, no? Sige po, good evening po sa lahat. God bless.